Good afternoon po. Ah, Gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo, kami po ay isang maliit na iglesia sa San Carlos City. At matagal na po kami doon. The church is already 26 years old. Ang pagkakaroon po namin ng World Missions, this is actually third. Pero prior to this, nagkakaroon kami pero parang shotgun, walang direksyon. Ano po? So, I am praying na hindi po ako maka-offend, pero kung ma-offend ho kayo, bahala, hindi naman tayo magkakilala eh. Sinaluduhan ko na lahat ng tumayo dito para ipangaral ang connected to Christ and committed to the Great Commissions. Pwede ho ba lang ako sandaling magtanong? Kasi tatapusin ko po itong aking preaching nang hindi po lalampas ng 45 minutes. Sanay po ako mag-preach ng maiklian. Noong bata-bata ako, kahit 2 oras yan, pwede ako dyan. But now, hindi na ho tayo po pwede doon. Sino ho dito yung mga pastor talaga? Hindi yung missionary, pastor lang po. Ayan. Thank you po. Thank you. So marami ho tayo. Bukod po sa akin, sino po yung sanay talaga sa mga missions conference? Mga conferences na ima-attend. Ayun. No? Yung buhay ko po bilang isang pastor, ginugol ko yung first 7 years sa pag-attend ng mga missions conferences dito mismo sa Metro Manila, NCR, at meron din naman sa Pampanga, just to look bakit meron silang magagandang mga ministries. Pero sadly to say, tuwing nakaupo po ako sa congregations, ang naririnig ko lang po, parang iniinggit lang ho talaga kaming mga maliliit eh. Iniinggit lang ho talaga kami. Sabi ko, isang taon pa. Inabot yon ng 7 taon na naiinggit lang ho ako. Pero meron po akong gustong gawin sa puso ko. Desire ko sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Pero naghahanap ako paano ko gagawin. So, after 7 years, natigil po ako sa pag-attend ng mga missions conferences kasi ayaw ko nang madagdagan na yung inggit ko sa mga churches na ito. Ang ginawa ko, naghanap ako kung ano ang pwedeng maging fit para sa mga tao po namin sa church. Okay, we do soul winnings. At nagsusupport naman ako ng mga missions, pero nga lang, I think mga 5 lang. Local pa. Later on, nagkaroon ako ng isang foreign, yung pastor ko pa, missionary to Thailand. Sabi ko, sige, susuportahan kita, pastor, pero prayer. Walang financial support. Ngayon, isa po sa mga kumuha ng aking atensyon, noong ma-invite ako ni Pastor Ramil, sabi ko, sige nga, tignan ko, para lang mabago. O kaya naman, para lang mag-gain lang ako ng knowledge. Ang problema ito eh, marami ho talaga sa ating mga pastor, nag-iimbak lang tayo ng knowledge. And yet we are not enlightened what is world missions. Marami ho sa atin, kung meron ho tayong tukador, nandoon yung mga pinamimigay nilang booklet, after the conferences, nilalagay natin doon, kinakalimutan na lang natin, maghihintay na lang tayo next year na merong missions conference uli, a-attend, makikinig, and after that, wala na uli. So ito pong team na connected to Christ, committed to the Great Commissions, hindi na ako nag-isip ng tema. Sinundan ko na lang ho talaga ito. At sundan ho ninyo ako sa John chapter 15. Tayo pong lahat tumayo, tanda ng pagbibigay galang sa salita ng Diyos. And allow me to read the 5 verses, 5 naunang verses. Sundan na lamang po ninyo ako ng inyong mga mata sa inyo pong mga Bible. And the Bible said, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it,
and it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Verse number 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Lord, salamat po sa inyong mga salitang aming pag-aaralan ngayong hapon na to. Tulungan mo po kami na tumimo sa puso po namin ang totoong kahulugan ng pagiging connected sa iyo at magre-resulta ito, O Diyos, sa puso po namin. Gagawa kami ng mga desisyon sa pusong ito na maging committed kami sa Great Commissions. Salamat po, ikublim mo ninyo ako sa likod ng inyong biyaya at ikaw, O Diyos, ang patuloy na aking maitaas. Hiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Be seated, please. Alright. Dadalhin ko po sa inyo yung mission field, yung missionary, at saka yung church. Sa Matthew chapter 28, kung makikita ho natin, dito po sa Matthew chapter 28, a very familiar verse sa marami, memorize ng marami, at kayang ipaliwanag ng marami, pero hindi po nagagawa ng marami din naman. In verse number 18, the Lord Jesus Christ said, all power is given unto me in heaven and in earth. Sabi ho ng verse number 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po bilang mga mananampalataya, lalo na tayo mga pastor, nagdi-deliver tayo ng mga messages sa atin pong pinangungunahan na church na sa atin mismo, sinasabi natin sa kanila that we are settled what is ministry is. Settled na tayo doon. Ang galing ho natin magpresenta kung ano ang ministry, kung ano ang gawaing pinagkatiwala ho ng Panginoon sa atin. Pero totoo po naman, marami ho sa atin, alam natin yon, pero up to now, katulad ko lang ho, yung marami din naman na sinasabi natin we are connected to the Lord and yet we are not committed in the Great Commission. Hindi natin sinasabing na-disconnect tayo eh. Sinasabi natin we are connected to Him. Ngayon, sa pagiging connected sa Kanya, nakalimutan natin yung buhay natin na pinagkatiwala sa Kanya, nakalimutan natin na nagkaroon na tayo ng settlement between Him as our Lord. Na kung ano yung Kanyang sinabi sa atin, yun ang i-deliver natin sa message sa church. Ang problema, tayo mismo nagpipigil, pinipigil natin. Na baka pag dineliver ko tong message na to, may maraming ma-offend. Pag na-offend ng aking mga miyembro, aalis ito. Paano naman ako? So yan po yung aking pananaw din noon. Kaya pa puro hele yung message. But when I was enlightened, way back 3 years ago, I was enlightened. What means the so-called missions? Nagbago po ang lahat sa akin. Binago lahat ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng mission. It is because of the so-called I was enlightened. Dito po yun. Alam mo ninyo yung place kapag ako pumupunta dito, nandun ako sa likod ng poste, nagtatago. Sanay ho ako magtago sa likod ng mga poste. Pero si Pastor Ramil, lagi niya akong hinahanap. Pero thank you for Brother Ronnie, pinagkatiwala niya pala ako sa kanya. Alright. Now, sabi ko, ang message na i-deliver ko ay kung anong nangyari din naman dito sa akin. Because by that time,
I learned na kailangan ko na mag-isip. So point number 1 natin, it's time to think to support world missions. Pag-isipan na natin na ngayon na tayo magsimula na suportahan ang world missions. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse number 5, let this mind be in you, which is also to our Lord Jesus Christ. Now, kung babalikan ko yung Matthew chapter 28, verse number 20, yung salitang teaching them to observe, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na to, yun din ho yung ating sasabihin, ituturo sa atin pong church, ano yon? Teaching them to observe whatsoever thing, sabi ng Bible, whatsoever I have commanded you. Ito yung sinabi ng Panginoon eh. So kailangan talaga nating ituro. Kailangan, yung salitang observe, it's not to look only yung kung anong ginagawa nila. Kung hindi, tayo mismo ang mag-i-immerse doon kung paano nila ginagawa yung pagsuporta ng world missions. Talaga kailangan talaga nating i-immerse yung sarili natin. Kailangan nating i-immerse yung puso natin. So why not to think these things? Kung ito'y pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo at ibinigay niya sa atin, sabi niya, all power is given unto me, sabi ng Panginoon eh. Kanino niya binigay? Kanino niya ikinuman? Ito pong go ye. Definitely to a local church. Hindi po yan sa isang particular na tao. The word go ye, it is a command. Kung ikaw ay member ng isang local church, ikaw yung inuutusan ng Panginoon. Tayo yung inuutusan ng ating Panginoong Jesucristo. To evangelize the world. Hindi lang po basta evangelization, mga kapatid. Ipinapakita ng Panginoon sa atin, ano ba yung world na pupuntahan natin? Ang sabi nga po doon John chapter 4, unahin ko yung John chapter 4, verse number 34 to 38. Ano ba yung pupuntahan natin? Ano bang field dito? Ang sabi po niya, in verse number 34, and the Bible said, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. The Lord Jesus Christ said, behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are so white, already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. In verse number 37, and herein is that saying, true one soweth, and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed, no labor, no other man labored, and ye are entered into their labor. So ang ating Panginoong Jesucristo, ipinapakita niya ngayon, nung sinabi niyang, go ye, ang pupuntahan mo natin is the field, ang mundo na kung saan it is already to harvest. Handang-handa na sila. Handang-handa na ang mundo. Handang-handa na yung mga tao. Ang kailangan na lang nila ay ikaw na pupunta sa kanila. Pero ang sabi ng iba, how can I go there? Nandito lang ako, dito lang ang pangarap ko. Hindi ho problema yan. Hindi ho problema yan. Kung hindi ka makakapunta ng Afghanistan, kung hindi ka makakapunta ng Taiwan, kung hindi ka makakapunta ng Vietnam, kung hindi ka makakapunta ng other country na gusto mong puntahan. Kung maaalala ho ninyo, in the book of Isaiah chapter 6 verse number 8, nagtanong ang Panginoon, sino bang susuguin natin sa kanila? Meron pong nagpresenta, meron tinawag ang Diyos, ang sabi niya, here my Lord, send me. So kung merong nagpresenta na nagsabing, here my Lord, send me. Aba kapatid, aba kapwa ko lingkod, ano na lang gagawin natin? O sige, bahala na lang siya. Tayo po ang susuporta sa Kanya.
Kaya sinasabi ko kanina that we need also to immerse ourselves, our church, in the world missions. Amen? Sabi ng John chapter 9 verse number 37. Sorry, Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 verse number 37 and 38. And the Bible said, Then saith he unto his disciple, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. In verse number 38, Then pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Amen! Tayo po yun. Nandito na tayo, magkakasama na tayo. We work partnership. Hindi ho tayo magkakanya-kanya. Dahil isang otoridad ang daladala ho natin. Tayo po ay kinumand ng ating Panginoon. Hindi ho tayo nagpapaligsahan. Amen? Mamaya, madadaanan ko po kung ano yung mga dapat o bakit natin kailangan gawin ang pagsuporta sa gawain ho ng Panginoon na tinatawag ho nating misyon. So if it is the right time to think to support world missions, mga kapatid, dahil hindi na ho tayo sigurado bukas. Nagkakagulo na sa ibang panig ng mundong ito. Someday, somehow, minsan yung mga pera ho natin, darating yung panahon, mawawalan na po ng halaga yan. Kaya nga, sabi ko dun sa church ho namin, habang may halaga ang pera mo, gamitin mo sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Number 2, it's time, point number 2 natin, it's time to wake for the world missions. It's time to wake up to the world missions. Ito po yung tema namin sa aming pong World Missions. This coming April 9. In Romans chapter 13, verse number 11, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is the salvation nearer than we believe. Mga kapatid, ang ibig pong sabihin ng salitang sleep, hindi po, ibig sabihin po niyan, insensitivity. Huwag ko ninyong hayaan na buhay ka na walang pakiramdam. Marami pong mga churches nag-exist pero questionable if they are still connected to the Lord. Makikita ho ninyo, bakit mayroong gawain ng Panginoon? Minsan sinasabi nila, ay pinagpapala ang church na yan. Alam mo ninyo, isa sa mga experience ho namin, dumanas ho kami ng hirap. Kung gaano kahirap, hindi humapantayan na hirap. Ito po, I and my wife, Tubong Pampanga po kami. Taga Florida Blanca, Pampanga po kami. Pumunta kami ng San Carlos. Dumating sa punto na meron kaming kanin, wala kaming ulam. Pero ang asawa ko may sabaw. Ang ulam niya yung luha niya. Kumakain kami, tinatalikuran niya ako kasi tumutulo yung luha niya. Nagpapakitang tatag lang ako ng damdamin. Sabi ko, kakayanin natin ito. Kasama natin ang Panginoon. Yan naman ang pang-encourage natin eh. Sabi ko sa kanya, sige, mahirap. Sabi niya sa akin noon, Love, balik na tayo ng Pampanga. Sabi ko, for what? Hindi ko na kaya dito, mahirap. Sige, bigyan mo ako ng assurance ka ako. Kung tayo ay uuwi sa Florida Blanca, Pampanga, bigyan mo ako ng assurance na yayaman tayo. Pero kung hindi mo ako mabigyan ng assurance, nagiginhawa ang buhay natin doon at mahirap din tayo, mas mainam nang dito tayo maghirap, at least naghihirap tayong kasama natin ng Panginoon. Doon ka ako maghihirap tayo, tayong dalawa lang. At least dito ka ako maghihirap tayo kasama ng Panginoon. Alam mo ninyo, in the process of time,
Nalaman ko, kaya pala kami mahirap, nasa akin din ang pagkukulang. Ano yung pagkukulang? Hindi ko tinuruan yung tao. Yan po yung totoo sa buhay nating mga pastor. Minsan, nasa atin ang pagkukulang, hindi natin tinuturo sa mga tao po natin. For what reason? Bakit di natin tinuturo? Natatakot tayong maka-offend sa kanila. Natatakot tayo na baka mag-aklas yan. Natatakot tayo na baka lilipat sila. Doon sa mga churches na hindi naniniwala ng giving. God's time is never too late. Sabi ko, we exist for 26 years. For at least naka 3 years na kami sa World Missions. Ang sinasabi ko, God's time is never too late. Bago ko pinagpasa ng faith promise yung mga church, yung mga members ko namin. Sabi ko, wala muna kayong mag-commit. Ako muna, kami muna ng aking may bahay. So we commit. Iba yung sa akin may bahay. Nung nakapag-commit na kayo, pwede na kayo mag-commit, magkano sa iyo. Sabi ko doon sa hipag ni Pastor Ramil, sabi ko, gumawa ka ngayon ng sulat, ng commitment letter, o faith promise stub, at yun ang ibibigay natin. Paano yun? Ganito po yung alam ko, sabi ko. Hindi, huwag ka mag-alala. Kasi, kumuha ako ng mga sobre sa La Loma. Kumuha ako doon. Ang ginawa ko, ayan, ito, ganito yun, ito yun, ganyan, ayan. Ang ginawa ko, kumuha na ako ng iba't ibang kulay ng sobre. Nung nakakuha na ako, saka ako nagpaalam. Sabi ko, pwede ho bang makahingi ako ng mga sobre nyo doon? Yung para lang meron lang kaming pattern. Sabi ko, sige, kuha ko kayo. Hindi na, kumuha na po ako. Alright? May magandang intensyon naman eh. Pagbigyan nyo na ako, magandang intensyon naman. And it works. Kaya sabi ko, hindi po ako nahihiyang sabihin na ang Divine Grace Baptist Church ay discipled ng La Loma Baptist Church when it comes in world missions, when it comes in the so-called faith promise. Pangalawang condition ko nga noon, sabi ko, pag magpa-faith promise ba kami, pupunta ka doon. Sabi niya, sige. Nag-set kami. Walang isang buwan, sinet namin ang World Missions, first World Missions Conference. Ang sabi ng mga in-invite ko mga pastor, punta kayo. Alam mo, pastor, sabi ng iba, hindi ka pupuntahan ng isang malaking pastor. Sabi ko, bakit naman? Kasi maliit ka lang. O di sabi ko, di pumunta ka doon. Punta ka. Dumating. Inakbahin ako, sabi niya, iba na yung malakas sa La Loma. Yung ganun ba? Sabi ko, hindi ho. Nagpapatulong ho ako sa kanya para matuto po kami how to support missionaries. And it works. Kaya sabi ko, this is now the time to awake to the world missions. You know why? Bakit kailangan ho nating magising na ngayon? Because we know the days are evil. In the book of Ephesians, Apostle Paul said, redeeming the time because the days are evil. Alam mo ninyo, kung tayo po ay magsasama-sama lang, tayo mga churches, o kahit na yung mga mission work na naniniwala sa world mission, sa missions, kung tayo po magsasama-sama lang, kahit ho maliliit ho tayo, wala pong missionary na magde-deputize ng 2 taon, ng 1 taon at kalahati. In a period of 1 year, kung magsasama-sama lang ho tayo, in a period of 1 year, lalabas ho yan kasi tinatawag sila ng Panginoon doon eh.
Ba't ba natin sila patatagalin? Alam naman po natin that the days are evil. Pasama ng pasama. Abay, di dapat tayo po na nakakaalam na mabuti. Abay, makipag-agawan po tayo sa mga taong ito na pasama ng pasama, na pasama ng pasama. Why not to send them there at witnessan sila? Baka naman kahit papaano, mabawasan yung mga taong pasama ng pasama. Ang kailangan nun nila tayo. Are you with me? Nasa atin po yung salita ng Diyos. Nasa atin po ang Bible, mga kapatid. At totoong explanation ng Bible. Hindi po yung twisted Bible. Are you with me? Totoo po yan. Marami pong tumatayo sa likod ng pulpito. The way they present the Bible, hindi po yan nakaganon. Nakatwist na po yan. Depende sa kanilang sariling pananaw. At ako po, very observer po ako dyan. Maingat po ako. Kasi for so many times, kami po ay nilapitan na ng marami at pinipilit ho nila kaming dalhin sa mali. Ang totoo nun, kung pera-pera lang ang usapan, abay, isa ho kami sa mga mayaman na simbahan sa Pangasinan. Inoperan ako ng Koreano. Bibigyan kita ng kotse. Papag-aralin ko yung mga anak mo kahit na anong kurso ang piliin nila. Bibigyan ko kayo ng bahay. Patatayo natin itong auditorium mo ng malaki. For what condition? Tanggalin muna natin yung pangalang Baptist. At bibigyan kita ng ganito. For 2 years, you need to step down to your office. Just sit there, sabi niya, at ako muna magtatayo. Pinamili ako. Hindi naman ako nag-iisip na, sayang. Hindi. Sinabi ko kaagad sa kanya, I'm sorry, I'm not for sale. I'm sorry, I'm not for sale. Alam mo ninyo yung mga nakapaligid sa akin? Alam mo na narinig ko sa kanila? Abay, meron palang pastor na Tanji A. Yes. Forward tayo. Nung makita ho nila kami, nagsimula kami ng World Missions, nagbibuild kami, sabi nila ba, mukhang pinagpapala na si Pastor Delenia. Hindi nagpapala na si Pastor Delenia. Dahil, sabi ko kanina, disciples kami ng Laloma. Hindi namin ginagalaw ang pera ng misyon. Ang pera ng misyon ay para sa mga missionary. Ang goal ko lang noon, sabi ko, at least we have 38 missionaries, local and foreign. Bumalik ako dito, may mga nagbigay ng mga prayer card. Hindi ko kilala. Binigay ko doon sa mission secretary namin. Sister niya, sabi ko, tingnan mo yan. Supportahan ba natin to, Pastor? Kaya ba ng mission fund? Kaya po. Di supportahan mo. Sino pong kilala ho ninyo dito? Wala. Hindi ko naman kailangan makipagkilala. Sabi ko, padalhan mo. Kung kaya ng mission fund, padalhan mo. Maliit lang ho kami simbahan. Pero hindi po sa pagmamayabang, we supported more than 100. Foreign and local. Kasama na ang ABC doon. Noon ang ABC, hindi ako gaano bilib sa ABC. Sabi ko, ba't mapapadala na pera sa ABC? Kakainin lang nila yan. Nagkasala pa ako. Pero nung nakita ko, nung na-enlighten nga ako, sabi ko, bigyan mo yung ABC. Bigyan mo yung ABC. So we sent mission money to the missionaries. Regardless kung kilala ko o hindi. Pero sana parehas ang stand natin. Praying na parehas ang grounds na tinatayuan natin. Praying na parehong doktrina ang iwinawagayway natin. Are you with me? Now, aside we know that the days are evil, that's the reason why we need to wake up. Also, we know that our days will end. Meron na tayong angganan. Nakakalungkot nga eh. Isa po sa atin, promoted na. Am I right, Pastor? Na-promote siya.
Sa panahon na ito pa, kung saan meron ho tayong world missions. Well, hindi ho natin hawak ang buhay ng bawat isa. One thing for sure, we are all darating sa buhay natin. Darating tayo sa ating pong finish line. And what the Bible says, Hebrews chapter 9, verse number 27. And as it is appointed unto man, once to die, and after this the judgment. You and I, darating ho tayo dyan. Ang tanong, papaano mo finulfill ang Great Commission? Papaano mo ginawa yung utos ng Panginoon? Ang sabi po ng Psalms chapter 116, malimit ko lang itong ginagamit pag ako po yung nasa funeral service Precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Sabi ko, magsisenyor na ako. Sooner or later, magkakaroon na ng hangganan yung buhay ko. Pero, yung bang magpo-funeral service sa akin, sasabihin ba niya, precious in the sight of the Lord, the death of His saints? Kung alam niyang wala naman akong ginawa, marami yung pastor walang ginagawa, totoo yan. Sorry for my words. Pero lagi nananatili ho tayong insensitive. Nananatili ho tayong walang pakialam. Nag-iimbak lang tayo ng knowledge. Nag-iimbak lang tayo ng kaalaman. Nandun lang sa ating tukador. At pagkatapos nating mailagay doon, maghihintay na naman tayo ng 1 taon at aaten na naman tayo ng another missions conference. Nagiging routine na ho ito ng maraming pastor. That's the reason why I stopped na umattend ng mga missions conferences. Sabi ko, mag-focus na lang tayo sa visitation, sa soul winning. Mag-focus na lang tayo sa kung ano ang kaya natin. Pero, mga kapatid, when I was enlightened 3 years ago, tuwing lumalapit ho ako dito, ang ginagawa ko lang ho dito, umiyak. Umiiyak lang ho ako dyan. Halos sinasabi ko, ang tagal kong nagpapastor, Lord. Parang ngayon lang ako na-enlighten. Ang tagal, Lord. Sabi ko, salamat sa Panginoon, hindi niya pa ako kinuha noong hindi ko ginagawa. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat, mabiyaya ka sa akin. Kaya nung nagsimula kami nito, sinabi ko, Lord, pwede mo na akong kunin kasi nagsimula na yung church. To support missionaries. Habang nandito ako kahapon, ang dami yung nag-message sa akin. Pastor, pwede ba kitang bisitahin dyan? Pastor, pwede ba akong pumunta dyan? Mag-preach ako dyan, ganito. Mga missionaries. Hindi ko rin kilala. Sabi ko, walang tao dyan. Nandito kami sa La Loma. Nandito kami sa aming mother church. When it comes in the so-called faith promise and world missions. Thank you for adopting me. Gagawa na ako ng manifesto. All right. Mga kapatid, if we know that the days are evil and we know that our days will end, we know also that there is eternity. Hindi po natatapos yung buhay natin dito. There is life after death. Amen? Ngayon, yung mga nauna mga nag-preach sa akin, minsan nakukuha nila yung mga points ko. Sabi ko, paano ko ba i-modify itong aking preaching ngayon? Sabi ko, narinig ko na. But since this is the message that I prayed to the Lord, sabi ko, sige, itutuloy ko. We know that there is the so-called eternity. In Psalms chapter 116, verse number 15, ito yung binanggit ko kanina, precious in the sight of the Lord is the death of His saints.
Ipinapakita ho dito mga kapatid, that's the day that you and your Lord magkasama na. Yung kasama ho natin na-promote, kasama niya na ang Panginoon. Physically siguro malungkot ho tayo. Ang hirap magsabi. Nakakalungkot. Yes, mamimiss naman talaga natin siya. Pero alam mo ba ninyo, tayo hindi niya na mamimiss? Dahil nasa piling na siya ng ating Panginoon. Nasa piling na siya ng Panginoon. Yun ang totoo. And another one, on the so-called eternity, ang sabi ho ng Bible, doon sa Matthew 25:23, well done, thou good and faithful servant. Sabi niya, his Lord said unto him, well done, good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee a ruler over many things, enter thou into the joy of thy Lord. Sabi ko kanina, we are so small church. Maliit lang ho kami. Siguro yun ang nakita ng Panginoon sa atin. Actually, ang context ng Matthew 25 na yan is the parable of the talents. When the Lord gave the talents, one, He gave 5, and the other one is 2, and the other one is 1. So sabi ko, kami yung binigyan ng Panginoon ng isa. Because nung nagbigay ang Panginoon, according to your ability. Sabi ko, ito yung abilidad, ito lang siguro yung ability ko na ibinigay ng Panginoon sa akin. Ano, gagayahin ko ba yung foolish steward na kailangan kong ibon? Kailangan ko na lang i-sustain yung church? O every Sunday may service. Kailangan ko na lang bang i-sustain yung ganon na sistema? Pagkatapos ng service, uwihan na, hiwa-hiwalay na. So if the Lord entrusted to me the 1 talent, so kailangan kong i-trade. Kailangan kong gamitin. For what? Para yun makita niya, pagdating ng eternity ng buhay ko, sasabihin ng Panginoon sa akin, well done. Well done, merkado, halika na. Tandaan ho natin, tayong lahat, kung tayo pong lahat ay Kristiyano na ngayon dito, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Dahil hatulan tayo ng Diyos, ayon sa ating mga ginawa. Amen? So, sa atin pa lang, makikita na ho natin yung sarili ho natin eh. Ano ba yung ginawa ko? Ano ba yung ginagawa ko? Tama ba itong prinsipyong gagawin ko? Amen? Maliwanag pa isip natin. Kaya na nating i-assess yung mga ginagawa na ho natin. Anyway, the Lord, He giveth you a wisdom mula nung ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Amen? Meron na ho tayong talino na nanggagaling sa Kanya. At wala ho tayong pwedeng sabihin sa Panginoon, hindi ko alam yan. Pangatlo, it's time to hold the rope of involvement in the world missions. Kung natuto na ho tayong mag-isip ngayon na masama tayo sa world missions at magising tayo sa katotohanan na hindi tayo minsan involved sa world missions. And yet we preach we are connected to Him. Pero hindi mo ginagawa ito, kinukumbinsi mo lang ang sarili mo at nagsisinungaling ka lang sa sarili mo that you are connected to the Lord. Siyempre, hindi natin naaminin that we are disconnected to Him. Hindi na, walang taong mag-aamin niya na, hindi, I preach the Word of God. Pangatlo, it's time to hold the rope of involvement. Kanina meron akong ginamit in John chapter 4, verse number 34 to 38. Mga kapatid, ang sabi ho ng Panginoon, lift up your eyes and look on the fields. Hindi lamang po niya ipinapakita yung larawan ng mundo sa iyo kung ano ang nangyayari.
ang mundo ay patuloy na nasisira. Ang church namin, halos nasa gitna siya ng bukid. Pag panahon ng pagtatanim ng palay ang nakatanim sa tabi po namin. Ngayon, panahon ng mais po nakatanim sa tabi ng church namin. Kaya nawiwitnessan ko, yung palay kapag hinugna at hindi hinarvest, nasisira lang ho ito. Sabi ko nga, bakit kaya hindi nila i-harvestin itong palay na to? Sayang. Sayang. To the point na kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, Cho, bakit hindi ho ninyo ina-harvest yung palay? Hindi, pinapatuyo pa ho namin. Nalalaglag na. Nasisira na. Ayaw ba ninyo na ako na lang ang mag-harvest? Sabi yun ng verse number 4 in John chapter 15, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Mga kapatid, mga minamahal, to hold the rope of involvement, your cooperation in the world missions matter. Sabi yun ng 1 Corinthians 3:9, ang sabi po ng 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together. Hindi lamang po sila yung laborers. Kasama ho tayong mga pastor. Doon kaya nga yung mga misyonary na to, pag humayo sila, abay samahan na ho natin. Hindi ho ng paa ng paa, hindi sa paa sa paa, kundi sa paghayo nila, abay, meron ho tayong mga faith promise. Amen? Yun ang bahagi ho natin doon eh. Sa amin, sa church namin, pag nagsisoul winning kami, pag lumalabas kami. Anyway, nanonood po lahat ng mga nasa Divine Grace. Kahit po mga nasa office, nanonood sila. Ito sinasabi ko sa kanila. Hindi ka makasama ng soul winning, i-provide nyo yung merienda namin, kaming ahayo. At bukal akong magsabi sa kanila, maselan ako sa merienda. Totoo po yan. And some of them, nandun yung iba. Pag tinanong nila ako, pastor, ano bang minimerienda no? Jollibee. O kaya, McDonald's. Yes, they are witness. They are witness. Sige ho, magbibigay ho kami pang McDonald's. Sige ho, punta ho kayo, samahan ho ninyo kami. Hindi kasi biro eh. Hindi kasi biro. Sinasaturate ho namin yung isang lugar, ang isang barangay for 1 month. Ginagather ho namin yung mga bata. Pinagpapaalam namin sa kanila mga anak. Yung mga anak ho ninyo, dadalhin namin dito, tuturuan namin. Bawat barangay na pinupuntahan ho namin, nakakagather ho kami. Kulang na nga ho kami sa worker. Baka gusto niyo mag-apply. Sorry, joke. Amen. Amen? Now, our cooperations matter. 2 Corinthians chapter 6, verse number 1. And look at Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 6, verse number 1. We then as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Workers together with him. Our cooperations matter. Your cooperations matter. Letter B, your compassions matter. Amen? In Isaiah chapter 6, verse number 8, and the Bible said, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go to US? Go for us. Hindi, naalala ko lang yung US na yan. For so many times, they encouraged me to go to US. Lagi ko sinasabi sa kanila, anong gagawin ko doon? Sabi niya, mag-deputize ka, pastor. Hindi naman ako missionary, pastor ako. Hindi, pwede naman magkunwaring missionary para lang Ibig mo sabihin, naalis ako ng Pilipinas para magsinungaling sa Amerika? Hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin yan, sabi ko. Then said, here my Lord, here am I, send me.
May nag-volunteer, sabi ko sa inyo kanina. Itong mga nag-volunteer na to, pupunta sila kung saan sila tinawag. Representing you. Representing us. As their partners. Kaya ako naniniwala dun sa sinasabi ng mga may edad ng pastor, na kapag namatay ho tayo, merong kakamay sa atin na hindi natin kilala. At sasabihin, thank you ha. For what? Kasi sinuportahan mo yung missionary na nagpunta sa amin, na nag-witness sa akin. And I accept the Lord Jesus Christ. Church, pastors, concern po ba talaga tayo sa mga missionary na to? Concern ba talaga tayo sa kanila? Sa palagay ninyo, ano sagot niyo? Yes or no? Yun lang ang sagot doon. Concern ka? Hindi. Concern ka? Oo. Kung concern ka, if you are concerned, kung isa ka sa mga concerned, ang sabi po ni Apostol Pablo, Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, verse number 6. Anong sinabi ni Apostol Pablo? If you are concerned sa mga taong ito, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Anong practice natin? Ang missionary, ang pupunta sa atin at magmamakaawa, please, kahit 30 minutes lang, magpipresent ako ng mission work. Di kita kilala. But if you believe, why not you to communicate to those missionaries? Dahil gusto mo maging partner siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi lang mo yun, mga kapatid. Your courage matter. Hindi ho madali. Ito ho, lalo na ho sa atin ng mga maliliit na mga gawain. Bago tayo mag-support ng misyon, tinitignan muna natin yung pera sa ating palad eh. Kung kaunti lang ito, ba't ako magsusupport? Ang liit-liit nito, ang dami kong pangangailangan. Ay, may tuition si anak. May pangangailangan sa electric bill. Kailangang i-repair. Ang dami natin. Pag tinignan natin yung pera sa palad natin, kulang. Pero bakit sinasabi nila, kailangan ko bang sumuporta? Ang problema ito, doon lang kasi tayo nakatingin sa kung ano ang nasa palad natin. Why not to look doon sa source na pinanggalingan ng perang yan na nasa palad doon natin? Although we are vocal, we always say into our pulpit that we have Jehovah Jireh. We have God who provides all our needs. Pero nakatingin ho tayo malapit. Itong problema natin. Kahit hindi natin nakikita ang sarili natin, sinasabi natin, ito lang kasi ako eh. Ito lang. Kaya ang mata ho natin, hindi ho nakatingin sa atin eh. Nakatingin dun sa iba. Kailangan natin ma-realize, kailangan natin makita yung mga bagay na yun. Mga kapwa ko, pastor, bago po ako mag-close, pwede ba tawagin ko dito yung dalawang musketeers namin sa church? Pwede bang hawakan niyo yung lubid na yan hanggang doon? Sabi ko, it's time to hold the rope of involvement in the world missions. The rope of involvement is now ready in your sa inyong harap, para hindi ako mahirapan. Ayan na yan. Okay? Ang lagi lang nating tinatanong, nakikita lang natin yung rope of involvement. Yung rope na yan, okay, nandiyan na yan.
Ang lagi ko lang laging tanong ganito, are you going to hold para ma-involve ka? Are you going to embrace? Or are you going to ignore? Okay na yan, tapos na yan. Kasi malimit ho tayo. Pag hindi po tayo, the so-called, kailangang may epekto sa buhay natin, hindi ho natin yayakapin yung rope of involvement ng missions. Hinahayaan na lang natin dun sa iba. Dahil yung upbringing po natin, kasama po itong inyong abang lingkod na to. Noon! Pero hindi na ngayon. Pasok, labas. Pasok, labas. Ang mensahe. Bakit? Nilalabanan natin. Bakit natin nilalabanan? Hindi natin practice na humawak sa rope ng involvement ng mission. Hinahayaan na lang natin. Bahala na sila. Ano po ang dahilan ninyo bakit nandito ho tayo sa World Missions? Bakit yung presensya nyo nandito? Ano po ba yung goal natin? Ano ba yung dahilan? Bakit nakaupo ka dyan? Tinatsaga nyo yung yung maghapon sa bawat araw na makinig ng mga preaching. After a day, minsan pa-forward pa tayo. Pagkatapos nun, wala na. Para lang siyang isang aklat na nagsasara. Ba't naman ako hahawak niyan? Hindi ko naman kilala yung preacher na yan. Maaaring hindi mo ako kilala, but I am presenting Christ as our source because we are connected to Him. At ang paghawak sa rope of involvement na yan, it is a commitment. Kung gusto mo lang na maging committed ka sa Great Commissions. It's your choice. Walang sinumang tao sa likod mo na itutulak ka palapit dito at humawak. Kasi sasabihin mo lang sa kanya, kaya ako lang hinawakan ito. Itinulak ako. Hindi ba mas maganda kapag hinawakan mo ang lubid ng involvement sa misyon? Dahil ito ay gustong-gusto mo na ma-involve sa misyon. My dear friend, hindi man tayo magkakilala, sige, magkaibigan na kita. Kung ikaw ay kasama sa World Missions, why not to join me to hold the rope of the rope that presenting the World Mission? Do not ignore. The World Missions is our ministry. Kaya nga ang sabi ko kanina, your courage matter. Binanggit po yan sa Deuteronomy chapter 31. Magkuklose po ako dito. Deuteronomy chapter 31. Ang sabi po dun sa verse number 6. Be strong and of a good courage. Fear not. Fear not to hold the rope. And be not afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee nor forsake thee. Ang sabi ni Joshua sa verse number 9 in chapter 1, have I not commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever goest. Thank you, Brother James and Kuya Sis. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong presensya at pangunguna. Sa inyo pong banal na harapan, kami po yung nagpapakumbaba sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, amen.